Kung sumili po kayo sa labas kaninang hapon, marahil nagulat din kayo. Ang alas 3 ng hapon mukhang alas 5:30 ng gabi. Para po malinaw kung kayo po ay taga Metro Manila, lalo sa mga bandang norte, huwag po ninyong sisihin si Bulkang Taal, inosente po siya. Ang mga residente sa Batangas, Cavite o Laguna, baka sila pa ang may dahilan para sisihin si Taal Volcano. Si Taal kasi tuloy-tuloy ang paglabas ng sulfur dioxide. Kahapon lamang, ang nilabas niyan ay 4,500 tons ng sulfur dioxide. Ang katumbas po niyan ay 4.5 million na, sabihin na lang natin, kilo ng bigas. Yun naman pala, baka nga si Taal ang salarin. Unang-una po, ang emissions ng Taal ay nagiging VOG or volcanic smog ay nasa kanlurang bahagi po ng Taal. Pangalawa, ang hangin na binubuga sa Metro Manila ay galing po doon sa northeast papuntang southwest. Sa makatwid, kung nagdidilim man ang inyong paningin kanina sa Metro Manila, hindi po si Taal ang dapat sisihin. So sino po? Tayo rin po. Ang nakita natin nitong mga araw sa Metro Manila ay hindi po VOG or volcanic emissions, kundi simpleng smog. Sa madaling salta, air pollution na galing sa atin at hindi po galing sa Taal. Bakit po nagkaganon? Sa simpleng paliwanag, ang dumi kasi na binubuga natin sa ere, hindi po makakalat o makadisperse kaya't nanatili ito sa Metro Manila. Kumbaga, na-attach na po sa atin ang mga ito. Ang paliwanag dito ng Pag-asa ay ang tinatawag na thermal inversion. Simplihan po natin. Pansin po siguro ninyo na mas mainit ang hangin dito po sa Kapatagan. Yan po itong, for example, kulay baliktad ata. Ang kulay blue dito, yan dapat ang mainit at yung kulay pula, yan dapat po ay mas malamig doon sa taas ng bundok. Siguro po nagtataka kayo kung bakit po ganun. Ba't mainit sa baba at mas malamig doon sa taas? Dahil po mas manipis ang atmosphere sa taas po ng bundok, mas kaunti ang hangin at pag bumababa ang pressure kasi ay bumababa rin ang temperatura. Yan po yung normal. Kaya po malamig sa Baguio pero baka naman mas mahirap naman huminga. Ang temperatura kasi bumabagsak ng 6.5 degrees Celsius sa kada kilometro ng inyong pag-akyat. Ngayon, ang thermal inversion po ay binabaliktad po ito. Ang cold air ang naiipit dito po sa ilalim. Yan naman po yung kulay blue ngayon. At yung warmer air ay kulay pula, yan po yung nasa itaas. Maaring mangyari po ito pag walang masyadong galaw ng hangin o pag mataas po yung humidity. Ano pong resulta? Ang samot-saring dumi na binubuga natin ay hindi tuloy makapag-disperse. Ang dapat kasi mangyari, habang nag-iinit yung araw, ang hangin po dito sa ibaba, aangat po ito, dala-dala ang mga dumi at saka po siya magdi-disperse. Pero eto nga, at hindi makakyat yung hangin. Dito lang siya sa bandang ibaba, kasama ang duming binuga natin pagmula po kahapon, so para po tayong mga close. Kumbaga, nag-stagnate ang hangin at hindi po makapag-circulate. At habang tumatagal yung thermal inversion, palala po ng palala ang kalidad ng ating hangin. Ano po ang makakapagtanggal nitong smog na ito? Kailangan po mapainit ng araw ang hangin dito po sa ibaba at ito na ay umakyat. Problema lang po yan kung makulimlim, kagaya po kanina. O kaya bumuga ang isang malakas na hangin para po maghalo-halo. Ngayong Biyernes nga, ang Air Quality Index ng Metro Manila ayon po sa website na iqair.com ay pumalo po sa 3.8 times na mas malaki kaysa sa air quality guidelines ng World Health Organization o WHO. Kaya't ang mga may sensitibong baga, inabisuhan po na magsuot ng mask o kaya ay magsara ng bintana. Sa madaling salta, kung marumi ang hangin natin sa Metro Manila, huwag po nating sisihin yung Bulkang Taal. Ang may sala kasi, tayo rin pala. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.